because of your unbelief. For truly I say to you, if you have faith as much as mustard seed, you will say to the mountain, move from there to there, and it will move, and nothing will impossible to you, mga kapatid. Hallelujah. Ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, ang ating pananampalataya kasi din ng mustard seed, mga kapatid. Kasi liit ng mustasa kung saan, kung ito ay lumago at lumaki, kung alam natin, mga kapatid, yung mustasa pag lumago na yung mga kapatid, ganun ang gusto ng Panginoon ng ating pananampalataya. Magtiwala tayo sa Kanya. Kung meron man tayong mga instances, kung meron tayong kasilit ng mustasa, mga kapatid, malalampasan natin lahat ng pinahintulutan na pagsubok sa ating mga buhay, mga mountains, mga rapod sa ating mga buhay, mga alalahanin. Sa likod nun, mga kapatid, meron katagumpayan. Basta't isama natin ang Panginoon sa ating mga buhay, lahat ng lakad, lahat ng ating mga hallelujah, mga lakarin natin kung saan ang Panginoon ay laging kasama natin, sapagkat binigay ng Panginoon ang banal na Espiritu ang ating comforter sa ating mga buhay, mga kapatid. Napakabuti ng Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay lagi niya tayong inaalala kung saan tayo ay lumakad ng totohanan at laging makita siya at makita ang kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Hallelujah. Lahat ng ito, mga kapatid, yung binibigay ng ating Panginoon, meron pananagumpay sa ating mga buhay. Kaya lagi tayong magtiwala sa Kanya at ibigay natin ang ating buong puso, buong kaluluwa, ang ating sarili, mga kapatid, ang ating buhay, pagkatiwala lang natin sa Kanya, sapagkat siya yung lumikha sa atin. Ang Panginoon ang nakakalam kung saan tayo mapupunta, kung ang iyang kalooban niya ang ating masunod, mga kapatid. Kaya purihin ang Panginoon, mga kapatid, at ang pakabuti ng Panginoon dahil dito tayo dinala sa kanyang gawain na marinig ang kanyang mayamang niyang salita sa gabing ito. Hallelujah, kung saan marami man tayong mga gagawin, pero pinili natin na makinig sa kanyang mga mayamang niyang salita, mga kapatid. Dahil ang gusto ng Panginoon, may lakad tayo. Kaya dito tayo tinuturuan kung paano tayo lumakad, na lagi natin makita ang ating Panginoon at lagi natin marinig ang kanyang mga salita. Dito tayo nahubog kung saan ang kanyang mga salita niya ay tunay at makapangyarihan, mga kapatid. Buhay na buhay ang kanyang mga salita. Kaya purihin ang Panginoon dahil nandito tayo sa kanyang presensya, mga kapatid. Kaya tumaya tayo, mga kapatid. Hallelujah. 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 God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Mabuti ang Panginoon, mga kapatid. Dahil pagkatiwala natin lahat, mga kapatid, para magaan ang ating paglakad sa Kanya. Sapagkat siya yung ating ublian. Sa yung batong siya yung ating pamatong, mga kapatid. Ibigay natin ang ating mga instances sa ating mga buhay, mga alalahanin, mga kapatid. Hindi natin magagawa kung wala ang ating Panginoon. Hindi natin malalampasan kung tayo lang ang ating sarili lang, nating kakayanan ng manaig sa ating buhay. Ang ating Panginoon, lagi nating dalhin, mga kapatid. Hallelujah. Tayo manalangin, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Lord, sa gabi nito, Lord, kung saan dinako mo kami sa iyong santuario, Lord Jesus. Hallelujah. Na makapakinig ang iyong mayamang mong salita sa gabi nito, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat, Lord. Ligtas mayamang kaming nakarating, Lord. Nandito kami, Lord,
kung saan gusto namin magpaturo, Lord. Gusto namin ialay ng aming mga puso't isipan, Lord Jesus. Hallelujah. Napakabuti mo sa aming mga buhay, Lord. Lord, hallelujah. Maring salamat sa restoration sa aming mga buhay, Lord. Sa kalakasan sa aming mga trabaho, Lord. Kung saan pagod man ang aming pangangatawan, Lord. Ikaw ang may kapangyarihan, Lord, na mag-restore lahat na nawalan ng kalakasan sa aming pangangatawan, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, salamat, Lord, sa restoration. Kung saan lahat ng mga nawala sa aming mga buhay, Lord Jesus. Ikaw lamang may kaya magkapangyarihan, Lord, na mag-restore. Lahat ng mga ninakaw ng kaaway, Lord. Hallelujah. Ikaw lang may kapangyarihan na mag-restore sa aming mga buhay, Lord. Salamat, Lord. Napakabuti mo sa aming mga buhay. Hallelujah. Salamat, Lord. Sa labing ito, Lord Jesus. Hallelujah. Ang iyong sagwari, Lord. Sa iyo mo nakakapagpasurog, Lord. Na walang sino man makapasok na sa laban sa iyong mga pagpupunan sa iyo, Lord Jesus. Hallelujah. Lahat ng mga mabibitawan sa labing ito, Lord. Sa iyo mo, sa iyong banal na dugo, Lord. Na maglima sa iyong mga puso't isipan. Salamat na iyong mga salita, Lord. Samahan mo kami, Lord Jesus. Hallelujah. Samahan mo kami sa aming pagpupuri sa kalagitnaan, Lord. Na ikaw lamang ang makita at marinig sa gabi nito, Lord Jesus. Buksan mo ang aming mga spiritual na buhay, pangbuhay, Lord Jesus. Hallelujah. Gustuin mo kung kami sa iyong mayaman mong salita sa gabi nito, Lord. Hallelujah. Nandito kami, Lord. Hallelujah. Bakit namin ang iyong mayaman mong salita sa gabi nito, Lord Jesus. Magliba sa iyong mga puso kung saan. Hallelujah. Ito ang aming ilaw, Lord. Ilaw na magpapakan sa dito sa mundo, Lord Jesus. Na ito ang aming dapat makita. Papunta sa iyong kalawatian, Lord. Salamat, Lord. Hallelujah. Sa gamitin mo sa gabi ito, Lord Jesus. Sa kapatid, Lord. Hallelujah. Tago mo lamang sa iyong likuran, Lord Jesus. Hallelujah. Lahat ng mga mayaman mong salita sa gabi ito, Lord, na magbitawan sa kanyang bibig, Lord Jesus. Hallelujah. Ang iyong wisdom, Lord. Hallelujah. In the name of Jesus. Ibuhos mo ang iyong wisdom, ang wisdom in the name of Jesus at ang karunungan, Lord, sa aming mga buhay, Lord. Hallelujah. Tulungan mo kami, Lord, kung paano namin maibigay ang aming mga puso't isipan, Lord, na mabuksan ang aming mga spiritual. Turuan mo kami, Lord, kung paano namin maibigay at mailaga ang aming mga puso't mapagkumbaba, Lord. Pusong handang maturuan, Lord. Hallelujah. Tulungan mo kami, Lord, sapagkat kami ay makasalanan. Salamat sa kapatawaran sa gabi ito, Lord Jesus. Lahat ng aming nagawa, Lord, patawarin mo kami, Lord. Sapagkat hindi namin alam kung ang mga kasalanan namin. Ikaw lang nakakalam, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa iyong pagmamahal, Lord. Di walang hanggan. Kahit hindi kami karapat-dapat, Lord, minarapat mo kami sa iyong harapan. Sapagkat, hallelujah, ang iyong pagmamahal, Lord, na walang hanggan. Hallelujah. Salamat, Lord, sa katagumpayan sa gabi ito, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa mga kapatid, Lord, sa ginagamit mo sa music ministry, Lord Jesus. Na inalaan nila ang kanilang mga talento sa kanilang mga buhay, Lord.
Lord, maraming salamat Lord sa gabi ito Lord. Hallelujah. Kailangan ang aming dinadakilan sinasamba. Hallelujah. Maraming salamat Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw lang ang aming Diyos sa mga pangyarihan na mag-iingat sa aming mga buhay. Maraming salamat Lord. Ikaw lamang ang aming pinupuri Lord. Binibigay namin ang aming mga buhay. Ikaw ang aming pinagkakatiwalaan sa lahat. Lahat ng aming pagpupuri Lord sa aming mga buhay. Salamat Lord. Tulungan mo lamang kami Lord kung paano namin, hallelujah, bakbangan ang mga plano mo, ang mga nais mo sa aming mga buhay. Lord, dinadalain ko Lord na ikaw ang umipo sa aming mga puso Lord. Sa gabi dito Lord Jesus, hallelujah. Purihin ka Diyos, nakilahin ka, sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Jesus pray. Amen. Amen. So, ang saya talaga pagmasdan na mga kapatidis, mga nakangiti. Amen. So, ibang-iba talaga ngayon. Ibang-iba talaga ngayon ang atmosphere dahil lahat mga kapatid, isa masaya. Amen. Yung parang tipong ngayon lang ba uli nakita-kita. Amen. Samantala, maghapon naman magkakasama. Amen. So, alam niyo mga kapatid na napakaganda na dapat nating magpasalamat at sa madaling salita ay sa mag-testimony mga kapatid dahil sa ginawa ng ating Panginoon sa mga buhay natin. Amen? Yung mga, alam mo yung even small things, pero kapag ka testify mo mga kapatid dito sa pulpito na ito, alam mo sa mga nakikinig, nagiging malaki yun eh. Akala natin sa sarili natin maliit lang, pero sa mga nakikinig, malaki-malaki na pala ang epekto sa kanila. Amen? So, ang sabi nga dito sa Book of Lucas 13, iyon ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin, tungkol sa ating Panginoon. Amen? So, kung meron man tayong mga encounter, mga kapatid, na sa tingin natin sa, yung, sabihin na natin na hindi ka pati paniwala or, alam mo yung sa sarili mo hindi mo kaya gawin pero nagawa ng ating Panginoon. Yun ang pagkakataon na ipatutuon natin yun. Amen? So, sino po yung Ay, hindi ako pa hinihintay. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Napakasarap po na nandun tayo sa presensya ng Panginoon. Gusto ko pong ipagpasalamat sa Panginoon. Ang gusto kong i-take tong opportunity na ito, tong privilege na ito, tong oras na ito, para ipagpasalamat po sa Panginoon dahil nga na-approve na yung visa. Approve na po yung visa and ngayong Tuesday po yung flight ko. And po, pagka iniisip ko yung simula nung 2019 na dumalo ko dito sa gawain ng Panginoon, na-amaze ako sa mga ginawa ni Lord. Merong mga times na hindi ko naintindihan yung mga nangyari pero patuloy na lumakad sa Panginoon. Kaya gusto kong i-testify yung bagay na yun na simula 2019 na nag-desire lang ako na makahanap na ako ng madadaluhan dahil nga nawala na yung online nung ex-girlfriend ko na asawa ko na ngayon. Nawala na yung online nila. Doon ako ng preaching dahil hindi ko man alam sa mga YouTube dati. Tapos biglang nagkaroon ng way na may ginamit na kapatid na dito ako dala ng Panginoon. Ngayon talagang pinag-testimony ko dati pa na gawain lang yung hinahanap ko pero binigay sa akin ng Panginoon ministry. Dahil na ako sa dati, nag-abit din kagad ako ng Panginoon dati. Na nung unang ko na yun, hindi ko man expected na araw-araw pala yung sabi ko pa dati, hindi ako magiging, siguro dadalo-dalo ko, pero yung magiging devoted katulad mo, hindi siguro mangyayari sa akin. Pero
amazing po ang Panginoon. Yung plano natin talaga mas ma-overwhelm ng plano ng Panginoon. Kaya ayun po, yung kalaunan na ginamit ng Panginoon, yung unti-unting binago ng Panginoon na dati, alam niyo po kasi may mga prayer na, yung mga foolish prayer minsan na yung mga kabataan natin. Kasi yung since 2019 po, hanggang nung pumapasok ako sa company, every time na uuwi sa work, diretso po dito dati merong na susunduin ako sa work, pero sa merong kadahilanan ng Lord, hindi na nangyari yung bagay na yun. Hanggang sa napagtanto ko na dati meron kasi akong prayer, kasi dati inaasar ako, dati nag-workout ako tapos naanuhan ako ng chicken legs, yung sobrang payat ng binti ko. Tapos alam niyo po nung kalaunan, kasi pinag-pray ko na hindi, nung wala pa naman sa Panginoon, wala kang yung mga ganong prayer na kahit sa mga ganong bagay na prayer ko yung Lord, palakihin mo naman yung binti ko. Gusto kong magkaroon ng makugat na kamay. Yung mga ganong prayer na Pero alam niyo po, amazing si Lord na the whole time na 2019 hanggang 2023 na naglalakad ako papunta rito, lagi kong kinakausap si Lord, lagi ako nag-worship, naglalakad. Tapos, alam niyo yun, di ko napansin, lumaki na yung binti ko kakalakad. Kakaiba po ang kaparaanan ng Panginoon. Na pagka sinabi natin, nag-pray tayo sa Panginoon na, Lord, gusto kong mag-increase ang faith ko. Hindi basta-basta magkakaroon ng sitwasyon para lumaki yung pananampalataya. After ng sitwasyon na yun, lalaki yung, i-increase yung faith natin. Kaya nakaka-amaze yung mga, minsan talaga hindi natin maunawaan yung mga nangyayari dun sa ating mga buhay. Pero while na kahit hindi natin maintindihan, papatuloy tayo dun sa paglakad ng Panginoon. Huwag natin hayaan na ma-overwhelm tayo ng atake ng kaaway, kundi kailangan panghawakan natin yung salita ng Panginoon na tayo ay maglilingkod dun sa yung pinaka-goal natin na well done, good and faithful servant. So, ayun po na naditract na. So, ano po is talagang yung last 2022, madami akong mga opportunity, mga na-miss out dun sa mga, kasi dapat uwi ako ng Pinas, kailangan nasa Pinas ako pagka yung bagay na yun. And merong one time na dapat sa Poland naman, pero sinabi sa akin, kailangan ko daw na mag-emergency exit. Sabihin ko mag-emergency exit ako, tapos diretso na ako doon. So, madaling sabi, magsisinungaling ako. And sabi ko, hindi mo ito kalooban, Panginoon. So, merong mga magandang na sabay kong kukuha ko kagad yung sister wife ko. Pero, kasi yun man yung pinaka-desire. Pero sabi ko, Lord, hindi mo kalooban to. I will never do God's way in the devil's way. I will not do God's work in the devil's way. So, sa madaling sabi, dinecline ko yun, sinabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, hindi mo naintindihan, ganyan talaga yung process na ito. Sabi ko, ako po hindi niya naintindihan. I am a Christian and I have my own convictions. I stood my ground sa Panginoon and alam ko, nagtiwala ako sa Panginoon na sige lang Lord, lang yan, enjoy ko dito. At andun yung willing, yung gusto ko na in flesh, gusto kong kunin yun, gusto kong i-grab yun, pero alam kong hindi tama. So, sa Lord ko, pinag-pray ko, and nilet go ko. And while, ayun, ito nga, meron, isa na naman na dumating, and every time na isang natutunan ko na merong isang opportunity, merong isang other opportunity na magbubukas, merong isang sa Lord, merong isa sa kaaway. And yun yung isa na yun na muntik kong i-grab yun. Doon nag-grab ko itong isa, nagkaroon ako ng word sa Lord. Itong isa, gagrab ko dapat, iiwan ko na yung isa. Tapos, alala ko nun, preaching yun ng nakasulat dito sa akin. So, May 18 na service, nasabi ng
nagkaroon ng answer sa Panginoon kasi New Zealand man yun na ano, sabi, Lord, mas maganda dito. Mas malaki ang sahod. Tapos alam niyo po, yung preacher nun ng Kuya Nas, ang sabi niya na ano, puro tayo desire pag nakuha na natin, desire natin, kinakalimutan na ang Lord. Tapos desire na naman ang bago. May ganun ba dito? Minsan di tayo tumitingin. Minsan tumitingin tayo lagi sa sahod, di sa gagawin ni Lord. So nung narinig ko yung word na yun, hanggang nung dapat i-let go ko na yun, mamaya biglang nag-close yung opportunity na yun. Buti na lang talaga nakinig ako doon sa mensahe ng Lord. And ayun po, kasi yung tinatanong, yung una pa lang na tinig ko yung bagay na yun, kasi ayokong mag-ano ng walang word ng Lord. Yung tinatanong ko, Lord, mag-cross country po ba ako? Ginaganon ko ang Lord. And dito rin yung preaching yun, dito din. Kuya Nas din ang ginamit nun na Deuteronomy 9:1, Hear Israel, you are now about to cross the Jordan to go in and dispose this nation greater and stronger than you with dark cities that have walls up to the sky. Tapos yung sa 3, but be assured today that the Lord your God is the one who goes across ahead of you like a devouring fire, na sinabi ng lingkod na this is the word of the Lord today. Ito ang mensahe ng Panginoon ngayon. That I will go before you. No? Kaya madaling sabi, nag-go ako sa Lord. Pero sabi ko sa Lord na, Lord, wala po akong pangbayad. Kasi meron kailangan na finances. Siguro 3 days or 1 week after. Bigla pong may dumating na plane ticket money. Year before that, nagkaroon ako ng ticket money. Tapos, nagkaroon ulit ako ng ticket money nun. Tapos, gulat na gulat yung mga kasama ko. Baka ganun daw nangyari, baka daw nagkamali lang. Sabi ko, walang aksidente. Baka aksidente lang. Sabi ko, walang aksidente. May purpose si Lord. Tapos, ayun nga, madaling sabi na kapag nag-provide si Lord para dun sa bagay na yun. And yung, ito naman po, lately na September 26, na tapos na nabigyan ako ng final exit September 26 and September 27 na-approve yung visa ko. Talagang sobrang amazing po yung timeline na ginawa ng Lord. Amen. Yung basta pagka magre-remain tayo remain lang sa Panginoon, continue to serve while waiting na talagang ma-amaze tayo sa gagawin ng Lord. Merong mga times na hindi natin naiintindihan mga nangyayari. Yung sa interview din pala na nangyari nun, madami po kami na-interview nun sa Zoom, 20 kami. So nakikita nung iba kung paano kami na-interview, nakaka-conscious. Pang-apat na trabaho ko pa lang dito. So yung iba puro 3 months, 6 months lang. So talagang by grace lang talaga yung ano dito. And yung sa interview na yun, ang lag po na malalim po yung boses mo dahil nervous ka sa interview. Tapos nung sinabi lang, ang hirap ng mga tanong sa kanila kasi maraming hindi nakapasa. Tapos nung sa akin na, sobrang dali. Tapos tinanong lang, meron ba kaming kailangan malaman na health issue mo? In English po yun kasi Croatian yung nangyayon sa akin. Tapos sabi ko, wala naman. And open ba ako to work na longer hours sa akin. Sabi ko, na bahagi ko yung bagay na kasi yung first 2 years ko po dito is wala talaga kaming off. Pinaglaban lang yun yung isang Pinoy. Tapos yun yung nabanggit ko sa kanya. Tapos hanggang ngayon, sabi ko sa kanya na even pag ngayon halos wala din akong off. Kasi pagka nag-off kami, minus 10 hours sa overtime na sabi, nabanggit ko yung bagay na yun. So sabi niya, this is injustice. Yung mga ganun, talagang nag-ano siya, you will not experience that here. Tapos, yung mga nakapasa po nun, meron silang second interview for the potential employer. Nung mga oras na yun, binigyan na kagad, sabi sa akin, pagadalhan na sa akin kagad yung working permit. Mag-wait lang ako sa message. Wala nang second interview sa potential employer. Kaya talagang favor po ng Lord. Kasi wala man din akong experience doon sa trabaho na yun sa warehouse material handler. Pero talagang yung
timeline talaga ng Lord as long as na mananatili ka sa Lord. Continue na kahit hindi mo naunawaan yung mga bagay, pagpapatuloy tayo sa Panginoon, amazing po yung gagawin ng Panginoon. Yung gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Naalala ko nun dati nung kasama kong Pinas. Tinatanong ko din lagi ang Lord na kasi nabitawan ng isang kapatid nun na madaming gagawin si Lord sa buhay mo. Hindi ko mabilang dahil masyadong madami. Pero sundan mo lang yung palatuntunan ng Panginoon. Kaya meron bang mga times na na-overwhelmed ng sitwasyon, sa mga naririnig, sa mga nakikita, pero still na yung fear of the Lord pa rin yung nangingibabaw. Gusto ko na andun magre-remain yung bagay na yun dahil kung mawala yun, yun talaga yung magsisimula na gusto mo nang gawin yung mga sarili mong and ayun po, yung doon sa bagay na yun, naunawaan ko din yung sa alatol overtime ko na walang off. Ayun yung ginamit din talaga ng Lord yung sitwasyon na yun para maging favor doon sa interview na yun. Sabi nga din sa Matthew 5:41, if anyone forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. Na pagka pinag-overtime ka, huwag kang meron silang ginagawang ganito, injustice sa work, meron silang ginagawa, wait upon the Lord dahil the vengeance is for the Lord. Hindi natin kailangan umakto, pero we need dun sa authority, dun sa work na magpa-follow na tayo because yun yung inaano ko na I am working not as I am working for man, but for the Lord. Dahil kung ako lang po, nung mga kapanahunan, lagi ako nagde-declare ng holiday. Lagi akong sir, mag-declare na naman. Well, hindi na naman ako papasok. Hanggang one day, nahatid ako ng Kuya Richard. Sabi sa akin ng Kuya Richard, boys, pangalagaan mo yung trabaho mo. Bigyan mo ng bigat ka dahil bigay yan ng Panginoon. After nun, hindi na talaga pero nasobra naman. Pero ayun po, gusto ko lang pagpasalamat sa Lord na sobrang dami kong natutunan, especially in terms of discipline sa pananampalataya, paano kailangan natin seryosohin kung tinatahak natin dahil hindi basta-basta. Meron tayong makikitang favor pero meron din tayong makikitang consequence. Kaya kailangan din talaga na seryosohin natin itong tinatahak natin dahil hindi ito laro-laro, hindi basta-basta. As long as susundan natin yung palatuntunan ng Panginoon, we will learn to surrender sa Panginoon yung mga bagay na yun. And we will see the amazing things that the Lord will do. The great things are yet to come. Kaya nga sabi nga po ng Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon sa ngayong Tuesday. Dobi ng Panginoon na talagang ayun na yung pride na magkakaroon ng panibagong journey doon sa lugar na yun. And I pray na kasama ko kayo sa panalangin na hindi ako mawawala doon sa gawain dahil madami mga individual na nananalangin ng trabaho tapos pagka nandoon na minsan na na-focus na sila doon sa trabaho, mawawala na sa Panginoon, nawala na yung just because of the answered prayer. Ayokong mangyari sa akin yung bagay na yun. Kaya samahan din po ako sa panalangin na nahanda na ng Panginoon yung sanctuary niya na saan ako gagamitin ng Panginoon doon sa lugar na yun. Kung hindi man, yun yung pinakaano na patuloy pa rin sa gawain ng Panginoon. Ano bang kaparaanan dahil marami kaparaanan para makapaglingkod sa Panginoon. Kung wala, katulad nga nasasabi ng iba na kung walang ikaw ang church, tayo ang church, sa atin ito magmumula dahil tayo yung mga lingkod ng Panginoon. Kaya, amen po, yan po yung gusto kong ipagpasalamat ng sobra-sobra sa Panginoon kung paano nilinang ng Panginoon yung buhay ko sa lugaring ito. And I believe that it will never be the same again. Yes. Salamat po sa Panginoon. Pagkakita ng Panginoon. Amen. So,
may mag-ano po, mag-aalay po ng isang awitin. Amen. Matagal niya po itong pinag-practicean, almost 3 week, one. Hindi ko na alam siya. Amen. Magpanagali mga kapatid. Isang maiksing awit lang po ito mga kapatid na sa pag-aaral sa Panginoon. Kaya hahabaan ko na lang po yung isang verse na maihayag sa gabi nito. Yung sabi po sa awit 63:18, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway tanging Ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa sa tuwing ang siyang lunas. Hayaan mong sa sanktuaryo ikay aking magmasdan, at ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kayo sa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y nagpapasalamat, at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan. Magalak na umawit ng papuring iaalay, laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Ikaw sa akin tumutulong sa tuwina. Kaya sa iyong pagtugpo, ligaya kong awitin ka. Itong aking kaluluwa'y sa iyo, lang nananalig, kaligtasan ko tiyak, dahil sa iyo'y nakasandig. Kaya sa ibig ito mga kapatid, na sa bawat buhay natin mga kapatid, ay huwag natin kaligtaan na magpuri sa Panginoon mga kapatid. Isang papuri na kung saan na nandoon yung pagbibigay ng pasasalamat sa Kanya mga kapatid, dahil ang Diyos, siya lang ang nagbibigay ng lahat sa atin mga kapatid. Kaya samahan niyo po ako mga kapatid, isang maiksing papuri sa Panginoon. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong manaman ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Umalawit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong manaman ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ang buhay ko. Aawit ang pag-ibig mo. Sasamba sa Espiritu. Sambit itong langit, manabis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ang buhay ko. Pagpili ng pag-ibig mo. Sasamba sa Espiritu. Sambit nitong langit, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ang buhay ko. Jesus, Diyos ka ang buhay ko.